Eto na sa linya natin si Chairman George Garcia. 6:45 ang ating oras. Mr. Chairman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ako, magandang morning po, Katunying, Ka Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Oo. Pero nitong mga nakakaraan, matindi ang preparasyon ninyo, Chairman, di ba, sa BSKE. Pero may naramdaman o may nabalitaan ba kayo o may pasabi ba sa inyo na ipopospone talaga, lalagdaan ng Pangulo ang postponement ng BSKE? Yes po, Ka Jerry, Katunying. Noong nakarang araw, hindi na po tayo nakatiis. Tayo po nakipag-ugnayan na sa Palasyo ng Malacanang upang maging masigurado natin kung ano ba talaga ang update na tungkol dyan sa panukalang batas na yan. At kinumpirma po sa atin ngayong Agosto 12, alas 2 ng hapon, nagkakaroon ng isang formal na seremonya kung saan lalagdaan ng ating Pangulo yung panukalang batas na magpapaliban ng barangay and SK elections. At the same time, magpapahaba po ng termino mula 3 taon, magiging 4 na taon na po ang magiging termino ng barangay at SK officials. Kaya po ang COMELEC, kahit po may ganong klaseng announcement, hindi naman po kami, Katunying, Ka Jerry, tumigil sa paghahanda rin kasi nga po mahirap na. Baka nga bigla namang hindi naman magkatuluyan, papaano po kung wala tayong registration man lang ng mga botante. Kaya naglaan kami ng 10 araw na registration dahil yung 15 to 17 natin, baka walang makaboto kung sakaling hindi po tayo magpaparehistro. So dun ho sa bill na lalagdaan ng Pangulo, hindi lang effectively pinopospone ng election from December this year to next year, kundi pinahahaba pa ang termino ng mga barangay officials from 3 years to 4 years. Mukhang yun po talaga ang talagang pakay noong mismong panukalang batas na i-fix na yung termino ng mga barangay officials na from 3 years gagawin ng 4 years, pero subject only to one re-election. One re-election. Barangay. So, ibig sabihin po, Katunying, Ka Jerry, 8 taon lang sila kung tutuusin kung talagang mai-re-elect. Samantalang doon sa dati po, 3 taon, tapos 3 consecutive terms, and then 9 na taon kung sakali naman. Yung SK po, isang term lang, 4 years lang po. Isang term lang. Kung yung binabanggit ni Atty. Mac na kung ipopostpone daw ngayon, yung schedule na pinupuntirya for 2026, November, All Souls Day daw po yun, Chairman. Ako, kami po, wala kami diskresyon doon, Katunying, Ka Jerry. Siyempre, kami ay tatalima lang, kahit papasko yan, gagawin namin ng halalan. Siguro po, kaya po nila minarapat ng Kongreso na gawin po November 2 upang yung mga kababayan natin na naubuwi sa probinsya, masamantala na rin na sila inaandyan, walang pasok, and therefore magtutuloy-tuloy yung bakasyon po nila. Paano yung umuwi sa probinsya? Dito pala nakarehistro. Yan ang problema, ano? At pero ang kainaman nito, Chairman, yung mga ghost voters, makakaboto na. Ayan, at least hindi na sila ghost. Ngayon po naglilinis natin na sobra, hindi na listahan. Ganito po mangyayari sa atin. Kung sakali talagang hindi matutuloy ang December 1 barangay and SK elections natin, at ito ay marireset sa November 2 ng 2026, ang ating pong registration ay muling magsisimula ng 3rd week ng October at matatapos naman ng Hulyo ng susunod na taon. Para medyo mahaba-haba yung gagawin nating registration of voters at mako-cover natin ang lahat halos ng mga hindi nakakapagparehistro at mas malilinis natin yung listahan ng mga botante natin. So yung registration po ngayon, ongoing yan. Nung sumamba ako noong isang araw, ina-announce yun sa mga mula August 1 hanggang August 10. Paano po yun? Tuloy pa rin yun? Apo, tuloy-tuloy po. Hindi po kami hihinto, Katunying, Ka Jerry. In fact, kahit po malagdaan ng ating Pangulo, ang ating pong panukalang batas 12 ng Agosto, tutuloy-tuloy pa rin po kami ng iba pa namin paghahanda. Katulad ng procurement, wala pa naman po kami nagagastos na malaki so far. Wala pa naman tayong binabayaran. Kasi pa mahirap kung halimbawa si Atty. Mac pumunta sa Korte Suprema at pagkatapos ay makakuha ng temporary restraining order, therefore nangangahulugan tuloy ang December 1. Paano po kung hindi tumigil na kami sa paghahanda? Kaya naman po ang COMELEC, kami po ang masisisi. So kung sakali man hong ma-postpone talaga at mapirmahan yan, sabi nyo hindi pa naman kayo nakakagasta o hindi pa ganun kalaki ang inyong naisalyang pondo para dito sa December elections?
Wala pa po dahil nga nagsimula pa lang kami ng mga procurement. Pagbili halimbawa ng mga ballot boxes, 60,000 yun. O kaya yung pag-procure ng mga indelible ink o yung paghahanda para sa pag-print ng mga balota. Ang ginawa po nga namin sa balota, pag inimprenta yan, wala nang date na nakalagay. Para kung sakaling hindi matuloy ang December 1, Tama. matuloy yan sa susunod na taon, magagamit na rin po Magagamit natin pa yan rin. kahit by next year. Yung indelible ink, wag niyo munang bilhin, baka matuyo. Oo nga. Problema naman po, Katunying, pagka hindi naman natin binili kaagad, pag natuloy ang halala sa December 1, hindi po kaagad yun ang mga mass manufacture. Yung pala yun. Sa indelible ink din. Tama po kayo talaga. Kung merong masasayang, isa po yan. Indelible Sa maaaring ink. masayang, opo, kung mabibili namin, kasi po may buhay po yan eh. May Oo. lifespan po ang indelible ink kalimitan, 6 hanggang 8 buwan lang po yan. Oo Yan po nga, ang no? isang indelible ink. Gaano ka laki ho bang volume ng bilhin niyo? Ano ba? Itong procurement na to para sa BSKE. Kung sakali po, meron tayong mahigit na 200,000 na mga presinto, so kulang-kulang 1,000,000 na mga indelible inks po yung kinakailangan bilhin po natin. And syempre, meron pa kami mga folders na kailangan, ballpen na kailangan. Yung ballpen, pagka po ginamit natin yan, dahil tayo po hindi automated, manual. Tama. Manual yan. Matuyo rin. Oo. Baka matuyo rin yung ballpen kapag Oo, medyo oo nagtagal. nga pala, no? Po, kaya medyo crucial po yan yung... So, bibilin nyo pa rin. At kailan hindi. Bibilin nyo pa rin itong pwedeng masira dahil sa wala, hindi mo naman nakataga sa bato yan eh, no? Opo, kaya ang amin po magiging basihan, hindi po yung paglagda ng ating Pangulo, kung may pupunta sa Korte Suprema at ano ang initial na aksyon ng Korte Suprema. Ito ay hindi naman pag-preempt ng aksyon ng Korte Suprema. Kasi po, kung ang aksyon ng Korte Suprema ay komento lang, komento lang, Solgen, comment lang kayo, o di at least ibig sabihin po nun, walang restraining order. Tuloy pa rin. Po, kung may pumunta sa Korte Suprema, pagkatapos huminto na kami sa lahat ng ginagawa natin, pagkatapos biglang may TRO ngayon, yung po kasing procurement, Katunying ka, Jerry, may proseso po yan. Mahaba rin yan eh. Ay naabot usually po ng 2 months Kaya yung nga procurement process. Pero kung kailangan nyo talaga ng matagal-tagal ng buhay ng indelible ink, si Kumbachero. PM is the key. PM is the key. Chairman. Hindi na pinupukpuk na matilyo kay Teka muna, Chairman, hindi pa ba natin pwedeng gawin na ring automated ang barangay elections? Gustong-gusto po natin yan. Yan nga po sana mapag-usapan at mapag-isipan po ng ating Kongreso. Na sana po sa mga susunod na i-automate na natin. Alam niyo po yung napakaganda ng automated. Tinesting na po natin yan eh. October 2023, yung huling barangay and SK elections, dyan po sa Dasmariñas, Cavite. At dito sa isang distrito sa Quezon City, 30 minutes lang po. Ay available, lumabas ng result. Kaya na po ng mismong panalo ng mga kandidato. At alin ho bang mas makakatipid doon? Yung kung automated o ganitong mano-mano pa rin sa barangay at SK? Kung tutusin po, matipid ang mano-mano dahil nga po sa, siyempre, wala kang nare-rentahan man lang na makina na medyo mahal. Kaya lang, pwede rin po kasi na pag nagrenta tayo ng makina, sa halip na one-time use, two-time use. Makarenta para sa national and local election at renta, kasama na yung barangay. yun, oo. At din papasok ang pwede mapag-usapan na dapat talaga synchronize na rin ang eleksyon sa barangay. Ayun nga eh. Sabay mo na, hindi na natin mahaba ang balota, at least isang pasok lang, isang gastusan na rin lahat. Kaya nga ano. So yung dito ho sa pipirmahan ng Pangulo, hindi hindi kasamang nakalagay doon na automated. Mano-mano pa rin. Opo. Mano-mano Wala pa pa rin. po, kakailanganin po ng separate na batas. Para po dyan sa mano-mano po tayo, simula ang botohan ng alas 7 na umaga, matatapos na hanggang alas 3 lang. Yan po yung existing na batas natin. Although, meron pa rin po tayong 5 to 7, yung early voting hours sa mga nakatatanda at may kapansanan na nagdadalang tao. So doon po sa mga nakikinig sa atin, especially yung mga barangay officials yan, mga SK officials yan, at pati na ang mga gustong-gusto ng palitan ang kanilang mga opisyal, bad news dahil pipirmahan na po ng Pangulong Marcos sa kailan, Chairman? August 12. Po, Agosto 12, tama ko, alas 3 ng hapon. ang batas na nagpapaliban sa barangay elections. Okay, kanina po pinag-uusapan namin ni Jerry, para naman lalo na tayo siguro makatipid. Total naman apolitical naman ng barangay. Apolitical yan. Apolitical naman. Kunwari, hindi kayo chairman ng COMELEC. Kunwari lang,
bilang isang abogado. Di ba, ano sa inyo dun sa mungkahi namin ni Combachero na i-appoint na lang yung mga barangay officials na yan. Total naman, may mandate na yung mag-a-appoint sa kanila para sabayin na sila nung mayor. Alam niyo po, nung nagpa-practice ako, yan po ang position ko eh. Sapagkat sa bandang huli naman, lahat naman ng nakikialam din naman pati. Sa eleksyon, ang mayor, ang governor, ang pinapakialman din. Pero yung loyalty, kalimitan, nandun sa mga nakikialam. At hindi totoong Katipiran yan, at hindi totoong apolitical, Chairman, di ba? ang sabi po kasi ng desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso po ng Quintos versus Comelec, ang ibig sabihin lang daw po ng apolitical, hindi naman yung hindi makikialam si Mayor. Hindi makikialam yung mismo mga opisyal ng lokal. Kung hindi, wala lang political parties, walang kona. Yun lang pala. Yun lang pala yun. Ibig sabihin ng apolitical. Ang laki ng matitipid natin kung ganun, Chairman, ano? Kasi kapag kalaban din yung barangay, kalimitan, sumusuko rin doon sa nakupong LGU, Local Chief Executive Tama. niya. Ganun din. Ganun rin po, nababaliwala na rin yung independence na tinatawag. Tingnan nyo na, ang laki ng matitipid ng gobyerno, ang laki ng matitipid ng kandidato, ang laking kapayapaan sa pamayanan dahil ang barangay chairman yan ang nag-aaway ang mga magkakapatid, ang magpipinsan, ang magkakapitbahay. Hindi po ba, Chairman? Alam niyo po, Katingin Jerry, yan din naman ang dapat natin pag-usapan. Ganun wala pa naman talagang batas o na magsasabing appointed na lang sila. Huwag pong babaliwalain ang mga kabarangay natin. Yung eleksyon ng barangay SK, tama po yung sabi, lagi na lang si Kapitan yung nagsasabong o lagi si Kapitan naman yung nawawala pagkatagbaha. Dapat tayong karapatang magreklamo kung hindi naman tayo maghahalal sa kanila o hindi tayo yung boboto para sa kanila. Kaya talagang huwag pong babaliwalain ng barangay. Sila po ang frontliners eh. May nakawan, may awayan sa pamilya, may magkakapitbahay na alulod lang ng bahay ipinag-awayan. So, yan po ay dapat barangay ang frontliners po natin. Ayun. Chairman, maraming salamat. Thank you, Magandang Mr. morning. Chairman. Magandang morning po, Katingin Jerry. Salamat po. Comelec Chairman George Garcia. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS